Yes, get up again. Failure is not the end. Gusto kong gawan ng kanta yan. Ibig sabihin, get up again, nadapa ka na, muli ka ulit nadadapa, kailangan kang bumangon. Ibig sabihin, may mga sitwasyon na nakabangon ka na, nadapa ka, nakabumangon ka, at ngayon nadapa ka na naman ulit. At sinasabi ng salita ng Diyos, get up again. Sabi mo sa katabi mo, get up again. Sabi mo ulit, get up again. Lakasan mo kapatid, sabi mo, get up again. Okay? Kailangan natin bumangon. Failure is not the end. Sometimes, pag tayo ay nadadapa, we think we are a failure. We think we are unable to get up kasi nandito na naman tayo ulit sa mga pagkakamali natin. Nandito na naman tayo sa failure natin. At alam niyo po ba ang pinakamahirap ay yung bumangon ulit. Alright, so there are so many instances in the Bible, people make mistakes. Maraming mga tao sa Biblia na ginamit ng Diyos na sila ay pinabagsak ng kanilang mga kamalian, kanilang maling choices, or could be their attitude, their behavior. Kasi gustong ipakita ng Bible na walang perpektong tao. Amen? Walang perpekto. We make mistakes, we make bad choices, to the point, consequently, it will fail us. And because of that failure, sa pagkakamali na yon, there will be always consequences. At minsan, yung mga sitwasyon na yon, nakikita natin na, kaya pa kaya akong iligtas ng Diyos sa sitwasyon na ito? Kaya pa kayang baguhin ng Diyos ang sitwasyon na ito? Minsan mapapatanong ka. Okay? So, let us read the story of Peter. When he failed in his story, pero hindi yun ang kanyang naging ending. Okay? Because this is a story of getting up again. Amen? Sabihin mo, get up again. Alright, so now let's read in the story of Peter in Luke chapter 22, verse 54 to 62. Basahin natin sa Tagalog. Okay? Basahin natin. Samahan niyo ako. Basahin natin ng sabay-sabay. Kasi konti lang naman yan. 1, 2, 3. Dinakip dinala sa bahay ng punong pari, sumunod naman si Pedro pero nasa malayo siya. Nagsiga siya sa bakuran naroon at naupo sila sa paligid ng siga para magpainit. Nakiupo rin si Pedro sa kanila. Nakita ang siga at tiningnan mabuti. Sinabi ng babae, kasamahan din ni Jesus, ang lalaking ito, pero itinanggi ito ni Pedro. Babae, hindi ko siya kilala. Okay, next. Lumingon ang Panginoon at tiningnan si Pedro. Naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon bago tumilaok ang manok ngayong gabi. 3 beses mo kung nakilala mo ako. Kaya lumabas si Pedro at humagulhol. Naalala niyo tong story na to? Kung saan Jesus was already arrested. Kinuha na siya. At alam mo ba kung ano yung ginawa ng mga disciples? Alam niyo po ba kung anong ginawa ng mga disciples nung inaresto si Jesus? Lahat sila nagsitakbuhan. Iniwan nila si Jesus. Diba sabi ni Jesus, hindi ko kayo iiwan. Yeah? Hindi ko kayo pababayaan. Pero nung sila naman ang nakaranas ng sitwasyong hindi maganda at naiipit sila sa gulo, sila ang nang iwan kay Jesus. Di ba napakasakit nun, pagkaibigan mo? Di ba sabi mo sa kaibigan, pre, hindi kita iiwan. Basta pag may problema ka, dito lang ako. Di ba? Tama ba? Tapos ngayon, nagka-problema ka, di ba, tinawagan mo siya, the number you dial is not di ba, natawa kayo? Is out of coverage. Di ba, hindi mo na makontak, hindi mo na maagilap. Nagsabi ka lang ng problema, busy na, ayaw na. Tama po ba?
Masakit ang ma-reject ng gano'n. Masakit yung nasa isang sitwasyon ka, naiiwanan ka ng tao na alam mong dapat nandun siya para sa'yo. Remind you, these disciples, they were with Jesus for almost 3 years. Nakasama nila si Jesus. Sa lahat ng problema, sa lahat ng pagsubok, kasama nila si Jesus. Nakita nila lahat ng milagro. Tama po ba? Pero dumating sa punto, sa buhay nila, nung si Jesus ay naaresto na daw, maraming beses na sinasabi ni Jesus na ito ang mangyayari. Pero yung mga disciple, parang, okay lang yan, kaya natin yan. Hindi, nasa isip lang nila o sinasabi lang nila. Kaya nilang sabihin. Pero iba na pag nandun ka na sa sitwasyon na yon. Minsan nag-iiba na yung sinasabi mo at nag-iiba na yung ginagawa mo. And here we are, nabasa natin yung story kung saan si Pedro ay nagtatago. At nakilala siya ng mga tao doon sa paligid. Yung babae, di ba ikaw yung kasama ni Jesus? Sabi na, oo nga, siya nga yun. Siya yung kasama niya, disciple niya yan. Hindi. Talagang ganun. Tapos siguro, napadaan doon, tumingin si Jesus doon. Tumingin siya. Tiningnan niya si Pedro. Pero mamaya pag-aaralan natin, anong klaseng tingin ni Jesus kaya yon? Di ba? At naalala niya yung sinabi ni Jesus, Pedro, ikakaila mo ako. Tama ba? You will deny me 3 times. Paano mo malalaman? Titilaok ang manok ng 3 beses. Di ba? Kaya nga may 2 manok dun sa San Pedro, dyan, no? Sa boundary. 2, dapat 3 yun eh. Tag-iisa silang tilaok. Okay? Ibig sabihin, binigyan ka ng Lord ng sign, Hoy Pedro. Kasi si Pedro, alam niyo po si Pedro, napaka-bold ng faith nito eh. Ibang klase to. Actually, prior to this, in Luke 22, sabi pa ni Pedro dito, Lord, kahit sa kamatayan, kahit sa kulungan, susundan kita. Susunod ako sa'yo. Yun ang sinabi niya. In Luke 22, verse 36, I think, sinabi niya, hindi kita iiwan. Di ba? Napaka-bold niya, niya. Ganyan ako sa'yo, Lord. Di ba? Hindi kita kakalimutan, hindi kita iiwan, kahit kamatayan pa yan, kahit mapunta ka pa sa kulungan. Pero ito ang nangyari. Nangyari na yung nangyari na sinasabi ni Jesus. Amen? So, every one of us will feel like that, katulad ni Peter. It feels like to fail. Sometimes we fail because of wrong decisions. Sometimes because of fear. Sometimes because we trusted the wrong thing and said the wrong words or acted the way we later regretted. Marami tayong mga nasabi na mali. Out of our emotions, nadala tayo ng emotions, nakapagsabi tayo ng mga salita na hindi na natin mababawi. Bakit? Narinig na nung tao, tumatak na sa kanya. Nasira na ang relasyon. Marami tayong mga bad choices that it led us to failure. Gagaya din ni Peter. Pero failure is not the end. It is just part of your story. Amen? Parte yan ng storya ng buhay natin. Hindi ibig sabihin kapag ikaw ay born again na, ikaw ay Kristiyano, ikaw ay may Diyos, hindi ibig sabihin na hindi na magkakaroon ng failure sa buhay mo or hindi ka na magkakamali. Okay? Hindi ko naman ibig sabihin na, okay naman pala, sige, mali yung gawa na lang tayo ng mali. No! Ibig sabihin, kahit tayong mga believer, kagaya ni Peter na siya ay talagang mananampalataya ni Jesus, nagkamali din siya. Many people fail, they make mistakes. Si Abraham nagkamali din. Si Moises nagkamali din. Si David na pinakamalapit sa puso ng Diyos, nagkamali, nagkasala. Si Elijah na propeta, na-depress pa nga. Anong ibig sabihin? If all these great people can make mistakes, how much more tayo? Di ba? Ibig sabihin, everyone can experience failure in their life because it is part of our story.
And sometimes the hardest part is getting back up. Yun ang pinakamahirap, yung tumayo ulit. After we fail, the enemy may whisper sa ating isipan, you are no longer worthy. Sinira mo na ang lahat. Hindi ka na pwedeng gamitin ng Diyos. Dapat mas alam mo 'to eh. Pastor ka na eh. Leader ka na eh. Christian ka na. Bakit ganoon? Diba? Those are words of condemnation. But God is telling something to you right now. Your failure may be part of your story, but it does not have to be the end of your story. Amen? Wala ka pa sa wala ka pa sa ending. Kasi believe me kapatid, maganda ang ending ng story mo. Amen? Maaring you are thinking of your failure, your past mistakes right now, at minsan sinisisi natin kung bakit tayo ganito, ganon. Kapatid, sinasabi ko sa iyo, that's only just a part of your story. Hindi yan ang magdidikta sa iyo. Because the end of your story is glorious. Just commit your life in the hands of our God. Amen? Kaya nga si Peter, yung siya ay nagkamali, he denied, na-pressure siya doon sa sitwasyon. Kasi ikaw ba naman, inaaresto na lahat, paparusahan na. Sino ba matatakot? Di ba gusto mo i-preserve yung buhay mo? And Peter denied knowing Jesus. Dinenay niya ng beses. Yet, Jesus did not throw Peter away. Yun ang pinakamaganda doon. Kahit si Jesus, na minsan tinatalikuran natin, minsan pinagdududahan natin, ayaw natin paniwalaan, nasa isang sitwasyon tayo ay nasa isang malaking problema, malalim na problema. At minsan nagigilty tayo kasi iniwan natin ang Diyos, hindi na tayo naniniwala, ayaw na natin, nagdududa na tayo. Pero ito ang tatandaan mo, kagaya ni Jesus, kagaya ni Pedro, naranasan niya na hindi pa rin siya iniwan ni Jesus. Ganon din ang gagawin ni Jesus sa iyo. Amen? Kasi eventually, the one who denied Jesus became one of the boldest proclaimers of the gospel. And even in the Bible, Peter is really known for his faith. Napakatapang niya, courageous siya in proclaiming the gospel, nakilala siya. Sinong mag-aakala na ang taong yun ay nakaranas ng failure? Nakaranas rin ng pagkakamali and even denying his master, si Jesus. Amen? Diba? Ang nakikita na lang ng tao, wow, ang galing ni Peter. Pero behind his story, there were stories of hurt, there are stories of pain, stories of failures, mistake, bad choices, bad attitude. Diba? Ibig sabihin, God can use imperfect people for His glory. Amen? So ano ba yung dapat nating malaman regarding sa failure? Failure can happen even to people who love God. Tandaan niyo po yan. Failure can happen even to people who love God. Minsan akala niyo yung mga pastor ninyo, parang di nagkakamali si pastor, parang perfecto yan. Parang wala naman siyang problema. Minsan ganun ang tingin natin sa mga leaders, tama po ba? Pero hindi niyo po alam na lahat po ng tao nakakaranas ng failure po. And that's the reality, that's the truth. Wala pong na-exempt dyan, lahat po talaga nakaranas ng pagkakamali. Peter was not an unbeliever. Hindi siya unbeliever. Talagang believer nga siya ni Jesus. He was a disciple. He had followed Jesus, witnessed the power of God, and personally experienced the ministry of Christ. And yet, Peter failed. So being a follower of Jesus does not mean we will never make mistakes. Sometimes, we have the wrong attitude, wrong choices, natatakot tayo. Pero sinasabi ng Bible na hindi niya tinatago yung mga failure ng tao. Kasi sila ay nagkakamali din. Amen? Pero ando doon pa rin ang kamay ng ating Diyos.
Sabi nga sa Proverbs 24:16, for a righteous man, can we just read it? 1, 2, 3. For a righteous man falls 7 times and rises again, but the wicked stumble in time of calamity. Pansinin ninyo, di ba? Hindi naman sinabi dyan na the righteous man never falls. Walang ganun. Ano ka, perfecto? The righteous man falls 7 times. Madadapa ka. Maraming beses kang madadapa sa buhay. Maraming beses na magkakamali. Maraming beses tayong magkakaroon ng mga maling choices. I hope na hindi natin sinasadya. Iba na kasi kapag sinasadya mo na, sabihin, ano ka na, intentional mo na ano. Di ba? Na, ibig sabihin, namumuhay ka na sa kasalanan kapag gano'n. Pero in our lives, there will be mistakes. We will stumble. Pero sinabi doon, and rises again. Bumabangon ulit. Maraming beses kang pinadapa ng sitwasyon, maraming beses ka, ibig sabihin na may pagkakataong bumangon. Amen? Huwag mong hahayaan na ikaw ay madapa lang. Amen? Babangon tayo. Amen? July pa lang, babangon tayo. Amen? Ano man yung sinabi ng Diyos sa atin, I will bless you, multiply, I will multiply you exceedingly. Amen? Hindi pa tapos ang Lord sa buhay natin. Amen? Sabihin nyo nga, babangon tayo. Sabihin mo, paulit, babangon tayo. Lakasan mo para marinig ng katabi mo. Okay. The difference is not that God's people never fall. The difference is that they don't stay down. Yan ang pinagkaiba. Hindi sinabing hindi tayo nadadapa. Ang sinabi, don't stay down. Huwag kang manatiling nakadapa at ayaw mo nang bumangon. Patuloy tayong magplano, patuloy natin hanapin yung rason para tayo bumangon. Amen? Hanapin mo lagi yung rason mo. Huwag mong titignan yung sarili mo. Yung sarili mo limitado, yung sarili mo kulang yan. There's always a reason para tayo ay bumangon. Di ba? Tignan mo lang yung asawa mo na nakatitig na sa kailangan ko nang bumangon. Nakatitig na siya sa sa dingding. Tingnan mo yung mga anak mo, baka nakanganga na. Di ba? Lagi tayong may rason para bumangon. Lagi tayong may rason para mangarap ulit. Amen? Minsan kasi kapag tayo na dadadapa na ayaw na nating mangarap, tumitigil na tayo sa mga mabubuting layunin, mabubuting bagay na ibinigay sa atin at pinapagawa sa atin ng Lord. There will be always a reason. Okay? Maaring you have failed in your studies, maaring na-disappoint yung family sa'yo, may mga mali kang desisyon, or spiritually, you failed God. Pero don't allow one failure to convince that your entire life is a failure. Huwag mong sasabihin sa sarili mo, ang dami kong pagkakamali, mali na yung ginawa ko sa pamilya ko, sa studies ko, ganito, lahat. Parang inisisi mo na, wala na, pastor, failure na talaga ako. No, kapatid. Huwag mong kumbinsin ang sarili mo na ikaw ay isang talunan. Natalo ka lang, pero hindi ka talunan. Amen? Magkaiba yun. Natalo ka lang, nadapa ka lang dyan. Kahit sino, kita nyo naman si Pacman, di ba? 8 World Division Champion. Siya lang ang nakagawa nun, 8 division sinalihan niya, at lahat yung nag-champion siya. Pero lahat ng laban niya, may talo siya. Amen? Natalo siya. Pero hindi siya nanatiling talunan. Naging champion pa siya. Amen? Kaya hindi yung pagkatalo mo, yun ang magsasabi ng buong storya mo. Di ba? Ang daming talo kaya ni Pacquiao. Pero anong bukang bibig ng tao? He is the 8 World Division Champion. Champion niya, pambansang kamao yan. Yung iba pa nga, nagpapasapak pa sa kanya para gustong maramdaman yung yung kamao niya. Tama po ba? Marami siyang talo.
pero mas nakilala siya sa muli niyang pagbangon. Amen? Ganon din kapatid. Marami kang talo sa buhay. Marami kang mararanasan at talo. Pero hindi ibig sabihin talunan ka. You're a champion. Amen? Hindi sila naniwala. Sabi mo nga sa katabi mo, you're a champion. You may have fallen, but you can get back up because you're a champion. Second is, failure happens when we trust ourselves too much. Yan. Too much. Kapag sobra ang pagtitiwala mo sa sarili mo, doon minsan nagsisimula ang failure. Kagaya ni Peter, sa Luke 22:33, sinabi niya, Lord, I'm ready to go to prison and even to death. Sinabi niya yun eh. Bago tong verse na to eh. Sinabi niya yun. Bakit? Kasi naniniwala si Pedro, sa tagal niya nang kasama si Jesus, kaya ko na to. Nakalakad nga ako, pero nakalubog, pero inaon ako ni Jesus. Ang dami niyang pagkakataon. Kasi nung una, nagdududa din siya, pero habang tumatagal, lumalakas yung pananampalataya niya. Pero mag-ingat tayo kapatid, kasi minsan kapag tayo ay talagang nagiging malakas na, panatag na tayo sa pananampalataya, dumadating ang punto kung saan tayo ay nagre-rely na sa sarili natin. Nagtitiwala na tayo dahil kaya natin. Kasi marami kang victories, marami kang testimony sa buhay mo kapatid. Totoo yan. Gusto ng Diyos, marami kang katagumpayan sa buhay mo. Amen? Sinong gusto nun? Iba, marami kang tagumpay sa buhay. Marami kang mapapagtagumpayan ng mga problema. Okay yun, gusto ng Diyos yun. Pero wag dumating sana ang araw dahil sa dami ng tagumpay mo ay ikaw ay magtitiwala ka na sa sarili. Kasi nagawa ko to, napupunta na sa'yo yung glory. Nagtitiwala ka na sa sarili mo. Kagaya ni Peter. Nagtiwala siya kasi parang, kaya ko na. Napakadelikado po nun. When we have confidence in ourselves too much. Because darating ang punto sa sitwasyon, padadaanin ng Diyos, na our confidence, yung katalinuhan mo, yung karunungan mo, yung pagtitiwala mo, minsan ipapakita ng Diyos na katiting lang yan sa karunungan at kaalaman ng Diyos. We need dependence on God. Diba? Sabi nga ni Peter, I will not deny Jesus. Pero alam ni Jesus na darating yun na i-deny siya. Sasabihin natin, kaya ko yan, kaya kong i-handle. Hindi ko kailangan ng tulong, kaya kong mag-isa tong manampalataya. Alam ko, nagagawa ko to. At hindi ko kailanman gagawin yun. Yung talikuran sila, pastor, hindi ko gagawin yun. Kasi nagsabi pa, pastora, di kita iiwan. Ay, ganun ba? Nangako, cross my heart. May pa-cross-cross pa. Sige nga, kisan ko nga yung puso mo. Di ba? Mangako pa ng ganun, O ngayon, nasa na? Nahanap ko. Di ba? Ganun. Masyado ka nagtitiwala sa sarili mo. Okay? Sabi nga sa 1 Corinthians 10:12, therefore, let him who thinks he stands take heed that he does not fall. Kung ikaw naakala mo, hindi ka matutumba, hindi mo gagawin, pakinggan mo muna yung sarili mo, siguraduhin mo, hindi ka babagsak, kapatid. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Kasi baka babalikan ka ng tao, nasabi ko yun, nagawa ko. Diba? Masakit kaya yun, you will regret it. Kaya ako minsan pa yung nagsabi, pastor, di kita iiwan. Ang dami na nagsabi sa akin noon. Sabi, pastor, di kita iiwan, pastora. Tahimik lang ako kasi mahaba tong lakbayin na to, mahaba tong journey na to. Marami tayong mga pains, hardships na Kasi doon tayo minumold ng Diyos eh. Hindi naman lahat puro masaya lang. Pag hindi na masaya, bye-bye, pastor. Di ba? Minsan ganun eh. Bata lang gumagawa ng ganun. Buti nga pa nga yung bata eh. Kapag nagtatampo eh. Nakakaisip sila, pati na tayo. Balik na ulit. Hindi, pag lumalaki na, katulad natin, pride na eh. Yun na yung kalaban eh. Hindi. Patunayan kung tama ako. Di ba? Ganun eh, nagkaka-pride na tayo. Di ba?
Kaya kailangan i-check natin yung heart natin. Kasi baka offended tayo. Di ba? We need to check our hearts. Amen po ba? Andiyan po ba kayo? The lesson is not to live in fear. The lesson is to live in dependence of God. Kailangan nagtitiwala tayo sa Diyos. Hindi sabihin, Pastor, kaya ko to. Hindi. Sabihin natin, Lord, kailangan ka namin. Kahit kaya mo, Lord, kailangan pa rin kita. Proverbs 3, di ba? Sabi nga, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Huwag yung sa sarili mo, kapatid. Dahil marami tayong kapalpakan sa buhay. Pinatunayan na yan ng Diyos sa buhay natin, sa sitwasyon na ang dami na nating pagkakamali dahil tayo ang nasunod. Sarili nating pag-iisip, sarili nating prinsipyo, yung mga akala natin na yun ang magliligtas at magpapangat ng buhay natin. Sinusunod natin, hindi. In all your ways, acknowledge Him. Sa lahat ng kaparaanan mo, ano man yan, yung mga desisyon sa buhay mo, lagi mong tawagin ng Diyos. Amen? Huwag kang magre-realize sa sarili mo, Lord, kahit simple lang yan. Hayaan mo, di ba? Ang sweet ng ganun, no? Yung parang kasama mo siya palagi. Di ba? Sabi mo yun, imagine ko yung asawa ko, magtututbrush lang. Sabay na tayo magtutbrush. Di ba? Di ba? Sa lahat ng sabay kayo, di ba? Kasama mo. Hindi, ibig sabihin, sa lahat ng mga desisyon sa buhay natin, maliit man or malaki, kailangan natin na magtiwala sa Diyos. And how can we do that? We need humility. Because the moment we think, I don't need God, we are already moving towards trouble. Papunta ka na sa trouble, kapatid, kapag ganun, hindi ko na kailangan ng Diyos. Di ko na kailangan yung miracle ni Lord. Di ko na kailangan yung kamay ni Lord. Di ko na kailangan magbasa ng Bible. Di ko na kailangan umatin ng corporate prayer. Well, okay na ako. Di ba? Tapos pag nagkasakit, pag nagkaroon ng problema, Pastor! Nagtitext mo, punta ka dito. Pero pag prayer natin, ayaw mo umatin. Di ba? Kailangan ganun. Huwag tayo magtiwala masyado sa sarili natin. Amen? Kailangan natin si Lord. Amen? Failure can cause us to forget who we are. Ito yung delikado. Nagkaroon ka na ng amnesia. Sino ako? Di ba? Hindi mo na nakilala pangalan mo. But it's not about that. But it's who you really are. Kagaya ni Pedro. Di ba? Sabi nung babae sa kanya, di ba ikaw yung kasama niya? Nung hinuli si Jesus, nung inaresto siya? Hindi. Di ba ikaw yung disciple niya? Hindi ako yun. Nagalit pa nga siya sa babae. Di ba? Pero siya yung nagsabi ng, willing ako mamatay para sa iyo, Lord. Kahit sa kulungan. Tapos biglang nagkagano, no? Di ba? Bakit? Because of fear. Kapag natatakot na tayo, nagbabago na yung behavior natin. Pag natatakot na tayo sa sitwasyon, nababago na yung ating pananampalataya. Yung dating matapang, ngayon wala nang pakialam. Diba? Yung dating on fire sa Lord, talagang nandyan, nanlalamig na. Bakit? Hinahayaan natin ang sitwasyon na diktahan kung sino tayo. Nawawala tayo. Di ba? Peter forgot at least for that moment who he was. Alam niyo si Pedro, siya, mangingisda. Pero, nung dininay niya si Jesus for 3 times, naiyak siya, di ba? Alam mo kung bakit? Kasi na-realize din siguro ni Pedro na hindi lang siya hindi lang siya mangingisda. Hindi siya ordinaryong tao lang. Bakit? Kasama siya ni Jesus. Disciple siya ni Jesus. Kaya nga yung tao sa kanya, di ba ikaw yun? Pinapaalala, may paraan ang Diyos para ipaalala kung sino ka talaga. At minsan,
kapag dumating yung sitwasyon na hindi maganda, nakakalimutan mo na kung sino ka. Nawawala ka na. Akala ni Pedro, wala lang yun. Pero may paraan ng Diyos para ipaalala kung sino siya. Sa pagdi-deny niya, ipinaalala na ikaw, di ba yung kasama niya? Ikaw yung isa sa mga disciple niya. Hindi ka lang basta ordinaryong tao. Hindi ka lang ordinaryong believer. You are a disciple of our Lord Jesus Christ. Kahit dumating sa puntong dinideny mo ang ating Panginoon, isang sitwasyon na nagdududa ka, may kaparaanan ang Diyos para ipaalala. Kaya lang kay Pedro, medyo mahirap ito. Masakit para sa kanya. Pero kailangan ipaalala na hindi lang siya simpleng mangingisda, hindi lang siya isang tao, hindi lang siya isang Hudyo, hindi lang siya isang tao na gustong mamuhay. Pinaalala sa kanya sa pamamagitan ng pagdi-deny niya na siya ay kasama at disciple ni Jesus Christ. Amen? Ganon din kapatid. Kaya kung akala mo na walang silbi or hindi mo nakikita yung kahalagahan mo, no, you're really important to God. Yung sitwasyon na yan ang magpapaalala sa'yo kung sino ka talaga. Pero sa sitwasyon na yan, do not forget who you are. You are a child of God. Amen? Anak ka ng Diyos. Amen? Kaya huwag mong kakalimutan na kinalimutan ka ng Diyos. Amen po ba? Amen? We also need to remember who we are because if we belong to Christ, our identity is not determined by our worst moment. Because our failure does not get the final word. Amen? Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, sabay-sabay, 1, 2, 3. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things passed away. Behold, new things have come. Amen. Your past is part of your testimony. Di ba? Kung sino ka noon, ganito ako. Pero binago ka ng ating Panginoong Hesus. Testimony mo yon. Pero hindi yun ang definition ng future mo. Yung past mo. Because you have made mistakes, but you are not required to live forever under the name of your mistakes. You may have failed, but you are not a failure. You may have made a mistake, but you are not a mistake. Don't give a failure a name that God never gave you. Huwag mong pangalanan yung sarili mo or ikaw, na ikaw ay talunan, failure, walang silbi, walang halaga yung buhay. Mahirap na ako mamamatay. No! Nung tinanggap mo si Jesus, ikaw ay bagong nilalang na. Lahat ng mabubuting bagay na ipinagkakaloob ng Diyos mula sa kalangitan, gusto niya maranasan mo dito sa lupa. Your kingdom come, your will be done here on earth as it is in heaven. Gusto ng Diyos, ikaw ay magaling sa mga sakit mo dahil sa langit, wala namang may sakit doon. Gusto ng Diyos na ikaw ay nagsasaya, nagpupuri kasi ganoon ang mangyayari sa kalangitan. Dito sa lupa, gusto niya, yun din yung nangyayari. Amen po ba? Kaya kung ikaw may failure, may mistakes na naranasan mo, nadapa ka, the best thing to do is bless Him at all times. Magpuri ka, magpasalamat ka. Do not forget who you are. You are a worshiper. You are a disciple of our Lord Jesus Christ. Amen? Huwag mong tatanggalin yung identity mo. Minsan nga, di ba? Kapag may ID ka, di ba, parang, nakaranas na ba kayo noon? Napunta kayo ng event, sinuotang kayo ng ID, tapos nakalagay sa ID, VIP. Oh, yan, di ba? Pero ano ka lang, yung bahay mo, maliit lang. Di ba? Pero pagpunta sa event mo, sinuotang ka ng VIP. Ang lakad mo, ganito. Gusto ano pa yung ID, no? Di ba? VIP. Kasi ganun ang gusto ng Diyos na maranasan mo. You are important to Him. Huwag mong kakalimutan. Hindi ka lang ordinaryong tao. You're not basic, okay?
You are important to Him. Sabi mo nga sa katabi mo, you are important. Do not, sabi mo nga sa katabi mo, wag mong kalimutan kung sino ka. Sabihin mo nga ulit kasi parang nakakalimutan. Wag mong kalimutan kung sino ka. Kasi baka nakakalimot na siya eh. Amen? Ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka anak ni Satanas. Okay? Walang anak si Satanas eh. Anak ka ng Diyos. Amen? Wagayway nga yung mga kamay ng anak ng Diyos. Wagayway. Ilabas po ang mga panyo. Okay? And Jesus brings us to repentance. Itong maganda sa failure. Di ba? Dinadala niya tayo sa pagsisisi. Yun ang maganda, no? Buti nga may second chance pa. Di ba? May pagkakataon pa. Mahirap pa pag wala ng pagkakataon. Pag sinabing failure ka na, hanggang diyan ka na lang. Di ba? Kagabi nga lang, nakapanood ako ng isang interview ng assistant ata ni Papa P. Ay, medyo may pagkahawig lang kami ng konti. Siguro, sa kulay, siguro. Yung kulay. Okay. Papa P, Papa Pastor. Ano? Sino bang Papa P ang ginaya? Papa Pastor. Okay, huwag niyo ako tawagin Papa, huwag niyo na tawagin Daddy. Okay na sa akin yung pastor. Okay? Pero I was watching that. Grabe yung pinagdaanan nung kanyang PA or yung kanyang assistant, yung kanyang yaya, na marami sila sa isang pamilya. She lived in a province. And sometimes, di ba sa dami ninyo, di ba pag marami kayo, 8, 12, 10, di ba magkakapatid? Di mo nga alam kung sinong favorite ng tatay mo dun di ba? And the rest is parang, alam mo yun, wala. Ganun kasi sa probinsya Lalo na pag probinsya, sa sobrang hirap. Di ba? Kaya nga yung iba pumupunta sa Manila para mangarap, para makapagtrabaho, makapag-ipon, di ba? And sometimes nangyayari yan sa pamilya, nasasabihan ka ng mga magulang mo, minsan sila paminsan yung hindi magtitiwala sa pangarap mo. Di ba? Have you ever experienced that? Na parang minsan parang wala ka ng ginawang tama, na parang you will never be great, na wala kang mararating sa buhay mo. Di ba? The very person na dapat na mag-encourage sa'yo na you can be someone, that you can reach out sa dreams mo. Di ba? Supposedly, dapat ang iniisip natin, di ba, yung mga malalapit sa atin. Pero minsan, sila pa yung hihila sa atin. And worse, sila pa yung pagdududahan tayo. Di ba? Sabi pa nga sa kanya, huwag kang mangarap ng masyadong mataas. Baka bumagsak ka, masakit yun Di ba? And so what? Kung mangarap ka, kung bumagsak ka, kung aaray ka. And so what? Get up again because failure is not the end. And so what? Kung mapahiya ka, and so what kung bumagsak ka, and so what kung pagtawanan ka ng maraming tao. Kasama mo ang Diyos. Alam ng Diyos ang storya mo. At hindi aalaw ng Diyos na matatapos ang storya mo sa pagbagsak mo. Amen? He will not allow that. Because those who will continue to trust Him, God will always at work to deliver them. Itaas sila ulit. Pabangunin ulit sila. Bigyan ng Diyos ng panibagong kalakasan para ikaw ay bumangon. Amen? The enemy is telling you lies. Hindi mo kaaway ang magulang mo, yung mga tao na nagsasabi sa'yo, ginagamit yan ng kaaway. Para ikaw ay magka-amnesia sa sarili mong identity. Amen? Kaya kapag bumagsak ka, nagkamali ka, yes, aminin mo nagkamali ka. Itong maganda, pwede kang magsisi. Balik tayo. Jesus will always brings us to repentance. 1 John 1:9, if we confess our sins. Anong sabi? Wala, hindi nyo na kayo basa. Okay, 1 John 1:9, if confess our sins, He is what? Faithful and
righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nagkamali ka, kapatid. Mali yung choices, decision mo, bumagsak ka, nadapa ka, kapatid. Walang ibang sisisihin, kundi sarili din natin. Huwag na tayong maghanap ng ibang tao dahil too much condemnation na, ang dami ng pinagsasabi ng tao sa atin. Pati ba naman ikaw, sisisihin mo pa yung ibang tao, sisisihin mo pa yung sarili, idadaon mo pa. Aminin natin, kapatid, pag nagkamali tayo. Amen? Diba? Let's accept our mistakes. Hindi mo ikamamatay ang pag-amin ng pagkakamali. Amen? Sabihin nyo nga, nagkamali ako. Ayan. Lagyan nyo ng damdamin, nagkamali ako. Ayan. Kailangan yung kayang sabihin yan na nagkamali ka. Kasi kapag hindi mo kayang aminin, may hirapan ka, kapatid, na magsisi sa ating Panginoong Yesus. Kasi ang Panginoong Yesus lagi nandyan, bukas ang kanyang kamay. Handa kang patawarin. Sa binasa natin, just confess your sins. He is what? Faithful and righteous to forgive us. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Di ba? Lalapit ka lang sa Kanya. Pero kakayanin mo lang yung paglapit kapag marunong kang magpakumbaba na kaya mong aminin yung pagkakamali mo. So when you fail, don't hide. Confess. When you fall, don't stay down. Return to Jesus. When you make a mistake, don't run away from Jesus. Run towards Him. Run towards Jesus. Nagkamali, minsan lumalayo pa. Worse, talaga hindi na nagpapakita. Huwag ganun, kapatid. Mas lalo kang lumapit. Amen? Confess, return, and run towards Jesus. Amen? Hallelujah. And don't let your failure forget. Sige na, ano nga mukhang. Ayan. Don't let failure forget your purpose. Yan. Huwag mong kalimutan yung identity mo. Magsisi ka sa Lord at huwag mo rin kakalimutan yung purpose mo. Di ba? Nakita natin si Peter kung gaano siya ka-powerful yung kanyang story. Pero yung failure niya, totoo din yun. It was real. Peter's purpose was bigger than his failure. This is one of the most important lessons we can learn. Because your mistake is not bigger than God's purpose for your life. Amen? Because Peter's failure did not cancel his calling. Di ba? Hindi kinancel na Lord, dininay mo ako, ganyan ka pala, traidor ka. Alis ka dito ngayon, hindi ka nakasama sa 12 disciples. Wag na yan isulat sa Bible, di nakasama yan, burahin yung pangalan ni Pedro at yung storya niya. No! God did not do that. Sinama niya, storya yun. Na isang taong nagduda, tinalikuran ng Diyos, pero hindi siya nagpatalo sa sitwasyon niya. Amen po ba? Hindi kinancel ng Diyos yung kanyang calling. He was still going to be used by God to strengthen others and even preaching the gospel at naging parte siya ng kingdom ng ating Panginoon. And this is true. Because the gifts and the calling of God in your life are irrevocable. Romans 11:29. May dakilang tawag ang Diyos sa buhay mo. Nilagay niya yung mga gifts, mga kakayanan mo sa buhay mo, pati yung calling nandiyan dyan. Hindi niya yan binabawi. Nandiyan yan kahit nagkamali ka ng ilang beses, hindi niya yan binabawi because God did not cancel your calling. Ikaw pa rin yan. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, ako pa rin to.
ang tinawag ni Jesus. Amen? Sabihin nyo sa katabi mo, i-convince mo yung katabi mo, sabihin mo, ako pa rin to, yung tinawag ni Jesus. Sige, sabihin mo ulit, ako pa rin to, sis, yung tinawag ni Jesus. Sabihin, tatawa-tawa. Sinabi niyo with conviction, ako pa rin to. Di ba? Kahit ang daming problema, nadapa ka na, ang daming mga pagkakamali sa buhay, grace is available. Hindi kinakancel ng Diyos yung pagdakilang tawag niya sa buhay mo. May calling ka, kapatid. Amen? Hindi yan inalis ng Diyos sa'yo. Amen? God does not abandon His purposes because you just have a bad day or made a mistake or experience a season of weakness. That does not mean sin doesn't matter. Hindi ibig sabihin, pag nagkasala ka, nagkamali ka, wala na. Pero yung pagkakasala na yes, it does matter, pero hindi titigil doon. It means that failure is not the same thing as finality. Amen? It's not the end, yung failure mo. Gusto lang ng Diyos, maging marunong ka sa pinagdadaanan mo. Nagkamali ka, nagkasala ka, alam mo yung gagawin mo. Amen? Bumangon ka, kapatid. Amen? Sino ditong bumabangon na o tulog pa rin? Ha? Sino ditong kawayang ng mga gising at nakabangon na? Amen? Your failure can become part of your testimony. Itong pinakamaganda. Pag nagkamali ka, alam mo ba ang testimony mo yan? Walang nag-amen ha. Pag nagkamali ka, magiging part ng testimony mo yon. Hindi ibig sabihin, puro mali yung sasabihin mo. Because Peter's story teaches us that God can take our brokenness and use them to help others. The person who experienced failure can understand another person who has failed. The person who received forgiveness can speak about grace. And the person who has been restored can help restore others. Kaya nga nakakatuwa yung mga iba umattend ng advanced degree program. Di ba tinuturuan tayo on how to handle yung mga trauma, yung mga stress. Di ba? Kasi at one point in our lives, nakaranas din tayo noon at mas madali tayong makatulong sa mga taong nakaranas din ng karanasan natin. Amen po ba? Kaya alam mo ang pakiramdam kapag nadapa ang isang tao, nagkamali ang tao, feeling niya hindi na siya makakabangon. Alam mo bakit? Kasi nanggaling ka na doon, kapatid, at bumangon ka na. Kaya alam mo kung paano mag-encourage. And that is your testimony. Amen? Nagiging testimony na ang buhay mo. Basahin nga natin to, 2 Corinthians 1, verse 3-4. 1, 2, 3. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we will be able to comfort those who are in any affliction with the comfort which we ourselves are comforted by God. Nakakalito, no? Ibig sabihin, you are able to comfort those who are in affliction with the comfort which ourselves be comforted by God. Wow! Ano yun? Puro comfort? Yes! Kaya mong mag-comfort ng ibang tao sa pamamagitan ng comfort ni Lord kasi ikaw ay na-comfort na ni Lord. Diba? Ano ba yun? Diba? Iyon ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin, your testimony one day will help someone who is once where you were once. Your failure may become a lesson. Your weakness may become opportunity to demonstrate God's strength, and your restoration will become someone else's encouragement. Amen? Ibig sabihin, naging encouragement ka na kasi nandun ka na eh. Kaya kung pinagdadaanan mo yan, nadapa ka, kaya kailangan mong bumangon. Kasi kapag natapos mo yan, napagtagumpayan mo yan, may ibang tao na sa ibang panahon, sa ibang kaparaanan ng buhay nila,
magiging pagpapala ka. Walang ibang gagamitin ang Diyos kundi ang buhay mo para maging pagpapala sa iba. Amen po ba? Kaya how do we get from failure? How do we get up? Kailangan natin i-acknowledge yung failure natin. Sabihin natin, Lord, I was wrong. Lord, I made a mistake. Lord, I need your forgiveness. Cleanse me. Ano yung nasabi sa 1 John 1:9? Lapit kapatid, wag ibaba na natin yung pride. Lunukin na natin yan. Kainin na natin yan habang mainit-init pa yung fried chicken. Di ba? Hirap kasi na pag may ego, no? Ako, aminado ako, hindi exempted ang pastor ninyo. Minsan may ano rin ako. Kaya lang may kaparaanan ng Diyos para ituro sa atin kung paano tayo magpakumbaba. Amen? Kung mabilis tayong natin, defense yung sarili natin na tayo ay na-offend yung pride natin, kung mabilis tayo dapat habang tumatagal, mabilis tayo nagpapakumbaba, mabilis tayo nagsisisi. Pwede ba yun? Pwede yung kapatid, sanayin mo ang sarili mo. Pwede naman yun. Kaya natin magsisi, kaya natin mag-sorry. Hindi na yung aabot ng 1 buwan. Minsan naabot pa ng 1 taon, 1 dekada. Hala, galit ka pa rin sa akin, kapatid. Kinukulong mo na lang yung sarili mo. Samantalang yung tao na ang saya-saya na ng buhay niya, nagpupuri na sa Lord. Talagang part na siya ng trabaho ng kingdom ng ating Panginoon. Tapos ikaw, ganun pa rin, galit na gigit, nanggigigil ka pa rin. Kapatid, palayain mo na ang sarili mo. Amen? Acknowledge you made a mistake. Kasi baka yan ang umahadlang sa'yo para magampanan mo yung pinagagawa sa'yo ng Lord. Amen? Baka hindi mo alam na yan ang rason kung bakit ka natitisod at natutumba palagi. Amen? Palayain mo na. Amen? Patawarin mo na. Okay ba? Ha? Patawarin na, ha? Okay? And receive God's forgiveness. Tanggapin mo with faith. Tanggapin mo yung kapatawaran ng Diyos. Kasi yun ang pangako niya. He is just and faithful to forgive us. Amen? Grace does not say the mistake didn't matter. Grace says the mistake doesn't have to control your future. Diba? Ganun ang biyaya ng Panginoon eh. Diba? Hindi ibig sabihin na, okay na yung kasalanan mo, sige, tapos ulit ka na naman, no. Sabihin yung biyaya ng Diyos, makapangyarihan, na hindi niya iaalaw na yung pagkakamali mo, yun ang mangingibabaw sa buhay mo. And the last thing is, learn from your failure. Tanong natin, bakit ba ako nagkakamali? Bakit ba ganito kami, Lord? Bakit ba konti kami? Sabi mo, Lord, multiply exceedingly. Bakit ganito kami? Pwede tayo magtanong. Walang masamang magtanong sa Diyos. Bakit? Why? Why, Lord? Why? Bakit ganito pa rin nadadapa ako? Bakit, Lord, bumabalik pa rin ako sa mali kong gawain? Diba kaya kami may ni pastora na kanta na, di sasayangin pag-ibig sa akin, di nababalik sa muling gawain. Kasi naalala ko lagi yung pangako ng Lord. Ilang beses na akong nagkamali, ilang beses kong sinaktan ng Diyos. Kaya minsan sabi ko, gawa ka nga ng kanta yung di sasayangin. Kasi lagi kong iniisip yun to remind myself na yung binigay na biyaya, yung pagmamahal na nilaan sa akin ng Diyos, ayokong sayangin. Huwag mong sayangin, kapatid, yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Huwag mong sayangin yung pagmamahal ng Diyos dahil lang gusto mong gawin ulit yung mga pagkakamali. Mas malaki ang pag-ibig ng Diyos kesa sa pagkakamali natin. Amen? And always remember your purpose. Don't forget your purpose. Get up and walk again. Don't let your temporary failure abandon a lifelong calling. Huwag mo nga hayaan yung temporary lang yan, nadapa ka. Sugat lang yan, magkakasugat ka. Masakit, bahapdi. Temporary lang yan. Huwag mong ipagpapalit yan sa calling na panghabang buhay na binigay na sa'yo ng Diyos. Amen? Don't do it, okay? Don't cancel. Kasi si Lord hindi nag-cancel. Get up and keep walking. Not because you're perfect,
Not because you figure it out, alam mo na kung ano yung gagawin mo, not because you will never make another mistake. Get up because God's grace is greater than your failure. And for our conclusion, di ba? Katulad ni Pedro, he got up. He denied Jesus. But Jesus restored Peter. Peter wept bitterly. Tears were not at the end of his story. There was still a calling, a purpose, and a future. And there's still a calling for you in a future. Maybe you're carrying regret. Maybe nag-iisip ka ng mga pagkakamali mo nung nagawa mo noon, months ago, years ago. Sinasabi mo, sana kung hindi ko lang ginawa yung maling desisyon na yon, sana kung nakinig lang ako, sana naging mas matapang ako, hindi sana ako magkaganito. Don't worry, kapatid. That's not the end because you cannot change yesterday. You can, however, surrender today to God. Failure happened yesterday. Grace is available today and your purpose is still ahead of you. So don't stay in the fire of your failure. Don't build a house in the place where you fell. Don't allow one chapter to convince you that the book is finished. Get up, confess it, learn from it, and receive God's grace. Remember who you are and remember your purpose and keep following Jesus. Because the God who restored Peter is the God who can restore you. Kung ginawa niya kay Pedro yon, gagawin din ng Diyos sa'yo yon. Amen? From his failure, he became a bold preacher. Yung history na bago. Amen? In this world, you will make history. Pero it's up to you if you will surrender your life to God to make your story His story. Amen? Shall we all stand? Hallelujah.